Galit na galit, gustong manakit, gigil na gigil. Sila Ka Eric, Lorraine Badoy at yung buong muka guys ng SMNI. Galit na galit dito kay JJ Suarez. Sino nga ba? First of all, si Jay Suarez. Si Jay Suarez lang naman ho guys ang nag-call out sa ginawang fake news nitong mga nagbo-broadcast sa SMNI. At tinawag din ho ni JJ Suarez itong Committee on Legislative Franchise ho para ho paimbestigahan itong SMNI sa kanilang mga violations. Bukod po sa pagpapakalap nila ng 1.8 billion na ginastos ho ni Martin Romualdez na fake news, iimbestigahan rin po guys ang mga others violation na ginawa nila. So ngayon guys, ang tanong dito, pabor ba kayo na mawalan ng prangkisa itong SMNI? Well, for me, nasa batas naman yan guys, in my own and personal opinion. If may nagawang mali, dapat managot. Hindi yung di porket, 'di ba? Kapit sila ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaya feeling nila lagi silang powerful, lagi silang malakas. 'Yun yung tingin nila Ginagamit nila yung religious group, 'di ba? Para lang din naman sa joint adventure ng China, ng mga pro-China dito sa China. So, imagine religious TV organization. Yan, religious group daw guys. Ang kanilang TV station, radio station. Pero merong politika. Napaka-religious ba nun na hindi na makatao ang inyong ginagawa? Super duper toxic na ho ng SMNI. So ang tanong dito, ang mga mamamayang Pilipino, kung pabor ba ho na mawalan ng prangkisa ang SMNI? Well, totoo naman na napaka-abusive nitong SMNI to the point na ginagamit nila itong SMNI, itong religious organization nila para ho sa black propaganda. Napapansin ko para lang din yan sa joint venture ng mga maka-China at ng China. Anyway, basahin natin itong balitang to. Investigate SMNI. Sa mga hindi ho nakakalam, itong kasi si Ka Eric ay nagpalabas guys ng fake news na tila baga sinasabi niya na itong si House Speaker Martin Romualdez ay gumastos daw ho. Siya lang mismo ang gumastos ng 1.8 billion. So pinalabas ho ni Ka Eric, dinidikdik niya si Martin Romualdez. Well, wala tayong magagawa dito kasi si Ka Eric din mismo yung nagsabi na si House Speaker Martin Romualdez ang nagpapa-impeach kay VP Inday, 'di ba? Sinabi ni Ka Eric. Pero anyway, so guys, kung ang ABS-CBN nga nawalan ng prangkisa dahil sa bias ho na pagbabalita, ito pa kayang SMNI na fake news na? So deserve nilang mawalan ng prangkisa kasi not unless napatunayan nila na itong si House Speaker Martin Romualdez ay mayroong ginastang 1.8 billion. Pag napatunayan nila yan, edi pwedeng, 'di ba, mababaliktad yung baso niyan. So anyway, ito kasi yung balita. Investigate SMNI. House Deputy Minority Leader and Quezon 2nd District Representative JJ Suarez call the House of Representatives to direct the Committee on Legislative Franchise to immediately investigate the SMNI news report that House Speaker Martin Romualdez and his entourage allegedly spent 1.8 billion in travel expenses, calling it fake news. Kasi sabi guys ng CNN, basahin natin tong balitang to sa CNN. The lower chamber added, such bloated amount for the speaker travel expenses does not exist. Hindi ho totoo yung paratang ni Ka Eric na gumastos ho ng 1.8 billion itong si House Speaker Martin Romualdez. Kasi ito yung totoo guys, sa mga hindi nakakaalam. Basahin natin to para sa ikaalam ng marami. Yan. Kita niyan. Travel expenses
1.6 billion guys. Pero hindi ho si Martin Romualdez ang gumastos niyan. Buong mga congressman. Buong congress. Ilan ba yung congressman sa bansang Pilipinas? 316. So, i-divide nyo na lang yan guys. Masyado kasi itong si Ka Eric na masyadong dinidibdib nila na hindi lang nabigyan ng confidential funds itong si VP Inday. So, yan kasi yung pinupursue nila ngayon Siraan si House Speaker Martin Romualdez, siraan ng ating administrasyon para makapag-benefits sila. Kasi guys, imagine, yung pagsira nila kay House Speaker Martin Romualdez, malaking boto guys ang mawawala kay House Speaker Martin Romualdez if tumakbo man itong kung anumang posisyon ng kanyang tatakbuhan. Pero anyway, maling-mali pa rin yung ginawa nila. Tatakbo man ng tao sa hindi, maling-mali ang ginawa nila na sirain ang reputasyon ng House Speaker at ng buong Congress. Kasi hindi lang naman si House Speaker ang nasira dito, buong Congress mismo. Okay lang kung si Martin Romualdez, pero damay ang buong Congress Diba? Ano ka? Anyway, basahin natin. Suarez said that in the spirit of transparency and accountability is humbly requesting the chamber to direct the committee and the exercises of its inherent oversight function to investigate the matter immediately and other similar measure pending with the committee. Ito yung sabi ni Jay Suarez. And collective privilege in the spirit of transparency and accountability. I humbly request this August Chamber to direct the Committee on Legislative Franchises in the exercise of its inherent oversight function to investigate this matter immediately and other similar measures pending with the committee, including this personal and collective privilege. Yun ho yung sabi. In other similar measure. Hindi lang imbestigahan guys yung fake news na pinakalap ni Ka Eric na gumastos ng 1.8 billion, kundi buong violation ng SMA na yan kasi kinakalampag nyo ang diba? Kinakalampag nyo yung hindi dapat kalampagin. Ngayon, nag-request na ho itong si diba? Dito sa Committee on, basahin muna natin. Yan nag-request siya sa Committee on Legislative Franchise, which is itong committee and itong legislative franchise na to, ito yung organisasyon. Ito yung malaking naging ambag kung bakit nawala ho ang ABS-CBN, nawala ng prangkisa ang ABS-CBN. Diba? Kung ito ngang legislative franchises, nawala ang ABS-CBN because of bias reporting. One of the reason kung bakit nawala ng prangkisang ABS-CBN dahil sa kanilang bias na reporting. Ito pa kayang SMA9 na puro fake news ang ginagawa. So, ang tanong ko dito, yung mga tao kaya pabor na mawalan ng prangkisa itong SMA9? Kasi guys, first of all, hindi din naman yan sila nagbabayad ng tax. Kasi religious organization daw sila. Syempre, di ba, once na you are a religious organization, you are always exempted to the income tax. So, itong SMA9, I'm not sure if nagbabayad to ng tax. Kasi, sabi nila, kapag religious organization ka daw, ang tanong nga lang natin dito naka-register ba sa SEC itong TV station, channel ni Kibuloy bilang isang religious organization kasi lagi silang exempted sa tax. So anyway, madaming violation na itong SMA9 and deserve ho nila na mawala ng prangkisa. Bukod sa pagpapakalap nila ng fake news, napaka-manipulative din nila kung gumawa ng istorya. Madami yung violation, lalo na pag inisa-isa ho yan ng Committee on Legislative Franchise. Biruin nyo, violation na agad yan yung tumatanggap sila ng donation coming from the Chinese government. That is a big violation. Bawal yun yung tumatanggap ka ng foreign money. So, anyway, ito ding si Kibuloy, violation din yun. Paano nangyari yun, May-ari ng isang pastor na madaming violation. Ano yung violation ni Kibuloy? Yan conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, panluloko, and coercion and sex trafficking of children, sex trafficking, force, fraud,
At ang dami. Conspiracy, bulk of cash smuggling. O, diba? Ang nagmamay-ari ng SMNI, wanted pa. Tapos, ang daming violation. Paano nangyari yun? Kaya, dyan pa lang sa part na yan, mayroon akong malaking nilabag ng violation itong SMNI. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.